pagja-joyful. Let's go! Tayo po magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng paghindak at pagsayaw dahil naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos na buhay. Amen? Amen! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa hirap, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan ako sa hirap. Di ako malulungkot. Dumaan ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Let's begin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, praise God. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat, Sister Rachel and Pastor Masol. Ngayon po, itadako na po tayo sa ating enthronement. Enthronement. Jesus be enthroned. You are here, standing here in the midst of us. Here is you are without praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your come Lord Jesus, come Lord Jesus and take your place. Po, tinatawagan ko po si Sis Masol para po sa ating praise and worship. Thank you po, Sister Christy. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, palakpakan naman natin ang Panginoon. Pakibati muna ang kilala niyo na po ba yung katabi niyo? Pakibati po muna. Ayan, smile. Napaka-importante po yan. Ayan, o sige po. Bago po tayo magsimula sa ating praise and worship, sino po dito ang galing sa malayo, sa trabaho, sa malayong lugar? Yan. Sino po galing sa bahay? Ayan, sino po yung may mga inaalala na naiwan? Siyempre lahat may iniisip din tayo, no? Sino yung mga may iniisip para bukas? Baka isipin nyo na yung lulutuin nyo. So, kidding aside po, ganyan po ang nature nating mga tao. May mga iniisip po tayo, kahit nga nandito tayo, baka yung isip natin nandun.
Totoo po yan. Pero this time, maging aware po tayo na itong oras na ito ay iaalay natin sa Diyos. Dahil anuman ang mangyari, siya po ang lubos na nakakaalam kung ano po yung makakabuti po para sa atin. Kaya mga kapatid, ito pong prayer meeting natin na to, hindi lang siya yung magdadasal tayo kasi yun yung ginagawa, kundi lagi nating alalahanin na tayo po ay personal na lumalapit sa Panginoon sa tulong ng mga kasamahan po natin dito. Kaya ibigay po natin ng buo, 100% mind, heart, and soul. Bigay po natin sa Kanya. Paano? Kapag nadidistract, balik. Purpose. Si Lord lang po ang ating iisipin. Kapag may problema kasi tayo, minsan nauuna yung ibang bagay po eh. Susolusyonan natin, nakakalimutan natin unahin si Lord. Pag po tayo nagkakaproblema, natatakot, unang lalapitan ang Diyos. Tayo po ay mananalangin. Amen po? Sige po mga kapatid, ipikit po natin ang ating mga mata. Let us imagine God. Let us feel the presence of the Lord. Inhale and exhale. Inhale the love of God and exhale all His goodness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Father God in heaven, we praise you, we glorify you, Lord God. Panginoon, sa gabing ito, ikaw lamang po ang aming pupurihin at pasasalamatan. Ikaw po ang dakilang Diyos. Ikaw po ang tunay at tapat naming Panginoon. Hindi nagbabago kailanman. Ang iyong pag-ibig sa amin ay patuloy na ipinapadama mo. Kaya naman nararapat lamang, Panginoon, na purihin ka namin, sambahin, at upang kami maging karapat-dapat sa aming pagsamba, Panginoon, dalangin po namin, dalinisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan. Ano man po yung hindi karapat-dapat na nasa aming isip, na nasa aming puso, ay alisin mo, Panginoon. Tunawin mo ito ng iyong makapangyarihang dugo. Lukuban mo kami ng iyong banal na spirito sa aming pagsuko sa iyo, Panginoon. Hindi namin kaya ang mga bagay kung wala ka. Kaya naman, Panginoon, manahan ka sa amin. Ang lahat ng pangamba, takot namin, ngayon po, Panginoon, ay iniaalay at isinusuko namin sa iyong paanan. Hindi po namin ito makakaya kung wala ka. Sabi mo sa Isaiah 41 verse 10, "Do not fear, for I am with you." Panghahawakan namin ito, Lord, ang pangako mo na kailanman ay sasamahan mo kami, na kami ay sa iyo lamang, kaya huwag kaming matakot. Kaya Panginoon, ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming tagumpay ay inaalay namin sa iyo. Ikaw po ang aming sandigan, ang aming pag-asa, ang aming kapayapaan. Kaya Panginoon, anoint us, Lord God, with the power of your Holy Spirit to make us worthy to praise you, Lord God, and to declare that you are bigger than our problems. And this song, my dear brothers and sisters, ang patunay na tayo ay nananalig at nananampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, ng buong puso, buong isip at kaluluwa, let us sing this song as our prayers. Yes, Lord God, anoint our lips as we sing this song prayerfully. Yes, listen to my every word, to my every word. You hear my silence, my every whisper, every
giving me your peace. I come to you. Let us raise our hands and worship the Lord. Everything that I am, with only my empty hands, lifted high in surrender, I lay down my life in your hands. Take over my heart, take over my soul. You're making me whole, you're making me whole. I know that you're here, God, you are here. Let my faith be above every fear. You know my heart completely, Lord. You know my heart completely, yes, Lord. Every anxious thought, change me, Lord God. Change me, Lord, and mold me. Lead me to your heart. I come to you with everything that I am. With only my empty hands, lifted high in surrender. My God, forever you reign. Take over my heart, take over my soul. You're making me new, you're making me whole. I know that you're here, yes, Lord, you are God, you are here. Let my faith be above every fear. Yes, Lord, gabayan mo kami sa araw-araw ng aming buhay, na ang aming pananampalataya sa iyo ay lumago ng lumago, lumalim ng lumalim. You bring me without surrounds, and even in the middle, I know you're there. You bring to me the scars, and your hands hold the scars. And even in the middle, I know you're there. I will not fear. You are here. Take over my heart. Take over my heart. Take over my soul. You're making me new. You're making me whole. I know that you're here. God, you are here. Let my faith be above every fear. Let my faith be above every fear. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa patuloy na pagsama mo sa amin sa araw-araw, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu upang ang aming magiging desisyon ay naaayon sa iyong kalooban. Hindi namin kaya, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban kung wala ang gabay ng iyong banal na Espiritu. Kaya naman, Panginoon, pag-alabin mo sa puso namin, sa buhay namin ang iyong banal na Espiritu. As we sing, "Come, Holy Spirit, fall on me now." Ito po ang ating love song para sa ating Diyos Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul.
need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on us. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Let us praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. You're the King of kings and the Lord of lords. You're the Alpha and the Omega. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We exalt your name on high. Hallelujah. Jesus. 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 Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. We worship you, Lord. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. Itaas po natin ang ating mga kamay. Isuko po natin at sambahin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Bring me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Maraming salamat, Christmas. Ang ating series po ngayon ay
title ko ay Conquering the Battle Within. Yan. So, talk number 2 na po tayo. Yung talk number 1 po, yung si Brother John ang speaker natin. Ngayon po, ang ating speaker po, ang ating in-house speaker, ay kilala na ng lahat, nilang ng lahat, at siya po ngayon ang head ng Caring Ministry. Yan, walang iba po, hindi ko na po patatagalin. Si Sister Lulu de Guzman. Palapasin po natin. Amen. Amen. Kamusta na kayo? Mabuti at pinagpapala. At mabuti. Thank you. Kanina nag-request na ako ng pagpapanaganit kasi magbabasa na. Tagal ko nang hindi nakapag-bigay ng talk. Kaya salamat sa Diyos, binigyan ulit ako ng pagkakataon sa ating community. Amen? Amen. Pakibati naman yung mga katabi nyo ng magandang gabi. Maganda pa ba? Maganda pa ba? Amen. Siyempre, mga anak ng Diyos. Dami natin, oh. Madadamihin ni Lord yan. Amen. Di ba nung nakaraan, kulang na lang mapuno yung samahan, di ba? Uulitin ni Lord yan. Practice pa daw yun, sabi. Amen. Ate Reo, tawa ng tawa, di ba nga ako nagsisimula eh. Teka, hirang tayo ng Bible. Lord, hirang ng Bible. Wala na yun ako. Seryoso na. Bago ako magsimula, naanyaya ako munang magsipay ng lahat. Ay, manalangin mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, magandang gabi po sa inyo. Diyos kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil kami ay tinawag mo sa lugar na ito, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, many are called, but few are chosen. And we believe, Lord, na pinili mo kami upang magkasama-sama kami dito ngayong gabi. Sa kung saan lagi namin sinasabi that this is the happiest place on earth every Friday night. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya at mga Panginoon ay ibukas mo ang aming mga isip. Ang aming nakatingan upang kung ano man ang mensahe na is mo iparating ay maisa puso namin at maisa buhay natin. Lord, ako naman po, yung kakapagsalita, Panginoon, ay gabayan mo, gabayan naman ang Espiritu Santo sa lahat ng aking isipin, sasabihin at gagawin. At naman, Panginoon, ang pangyayang na ito ay magbigay sa iyo ng lubos at higit na kaluwalhatian. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, po na tayo. So, yung series natin, masarap ilang oras. Tatlo. So, sinabi ko kay Kuya Totoy hanggang 11 p.m. Okay, wala na. Seryoso na talaga. Ang series natin is Fighting the Battle with Demons. Conquering pala. Conquering, hindi fighting. Okay, and tayo ang ating faith over fear. Marinig na ba ko? Faith over fear. Madalas natin marinig kung at ang aking napiling
Bible verse ay mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 91, verse 2. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. In English, ay nawala. In English, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my Fortress. fortress, my God in whom I trust. So yan po yung ating Bible verse. Meron ba kayong notebook? Meron ba kayong papel? Kasi sa Kairing Group, pag-uusapan niyo po yan. So, Psalm 91 verse 2. Okay. So, key points po. Ano yung mga dapat natin sa simula? Definition. Ano po ba yung faith? Ano yung faith? No, sa Tagalog yung faith. Ano lang palataya? Ang faith is, in English, typically refers to a strong belief or trust in something or someone, often without requiring proof. Ibig sabihin, kahit hindi natin nakikita, hindi natin na-amoy, whatever, invisible, basta tayo naniniwala sa masampalataya doon, yun ang tinatawag natin faith. And sa ating spiritual na buhay, kanino ang faith natin? Nasa ng ating strong belief na kay God, syempre. And fear, ano yung fear sa Tagalog? Takot. Okay. Fear is an emotional response to perceived dangers or threat. Ano yun? Emosyon ang kumikilos pagka mayroong takot, no? Doon sa parang may darating na danger o banta. Diba? Yun yung fear, yun yung takot. Sabing ganyan, spiritual, ang fear can be a friend or a foe. Pwede siyang kaibigan, pwede siyang kaaway. No? So, opposing forces, magkataliwas. No? Magkataliwas. Faith and fear ay magkataliwas. So, bakit kaya? Kasi pag meron kang faith, ang iniisip mo, yung positive outcome, yung pinalabasan na maganda. No? At ito, yung makakabawas o makakaalis nung takot mo, nung iyong fear. Tungkol sa mga unfavorable or negative na situations. So, pag tayo ay nagtitiwala doon sa ating pananampalataya, malalim yung pananampalataya natin, tingin nyo ba meron pang fear? Pag malalim yung pananampalataya, tingin nyo meron pang fear? Wala na. Sabi, wala na, no? Yun yung sabi, no? Pero, may nagsasabi, wala nang fear pag mayroong faith. Pero may nagsasabi din that faith and fear coexist. Nandiyan sila pareho. Pag may fear, pag may faith, pwedeng mayroon din fear. And vice versa. Sabing ganyan. Having faith and fear can also coexist. No? A person can have faith in their abilities or a higher power while still experiencing fear about specific challenges. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay may tiwala sa sarili niya at lalong higit may tiwala sa mas mataas sa kanya, ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos, nagkakaroon tayo ng yung nababawasan yung ating pagtingin dun sa mga pwedeng mangyaring negative. No? So parang gano'n yung nangyayari. When people, ulitin ko when people are confident in their belief or the support they receive, they may be less fearful. Okay, so pag
nandun yung tiwala lagi. Pag may tiwala, nababawasan yung ating takot. No? So, yun yung sinasabi that kahit ikaw ay nagtitiwala, yung takot minsan naandyan pa rin. Okay? Bakit? Kasi merong psychological perspective. No? Psychological. Wala si F4 eh. Si F4 sana tatanungin ko dito eh. Kasi siya yung nag-aaral ng psychology eh. Sabi Christine po. Christine. First year pa lang yan eh. Wala pang major subject yan eh. Sabi ganyan, from a psychological standpoint, faith can serve as a coping mechanism. Tingnan na yung coping mechanism. Ha? Ay, Narinig niyo? Ako hindi ko narinig. akin, pero Yung ano po, ang tawag dito, para po ibsan o mabawasan yung sakit, naghahanap ko po ng ibang way para magpunta doon yung energy mo, para mawala yung nararamdaman mo. Amen! Thank you, Tim, para sa information, sabi ganyan. Ito, example, narinig din sinabi ni Tim. Example, sabi, during difficulties, faith seen in a better future can help alleviate anxiety. Yun, kung tayo ay may mga paghihirap, tinatanaw natin yung darating na maganda, kaya nababawasan yung ating fear. Tama yung sinabi ni Tin. Tama yung sinabi ni Tin, ano? Galing. So spiritual context, tapos na yung psychological, yung sa personal or physically, yun yung ginagawa ng faith and fear. So sa spiritual naman, many spiritual traditions emphasize the idea that faith can diminish fear. So, paano yun? Faith talaga ang siyang mag-aalis ng ating takot. Ang pananampalataya ang siyang bubura sa ating pagkatakot. Paano? Yung mga religious teachings natin, yung mga aral natin, no? Sinasuggest na ang ating pananampalataya sa Diyos, na andoon yung comfort at ito ang magbabawas o siyang bubura doon sa takot natin sa hindi naman natin alam kung ano yung kinatatakutan natin. Meaning, fear of the unknown. Diba? Kasi nga sabi, hindi naman natin nakikita eh. Bakit tayo natatakot, diba? Nararamdaman niyo ba yun? Nararanasan niyo ba yun? Ako, feel na feel ko yun. Kaya nga sabi ko, ba't ako nakatayo dito? Okay. So in summary, while faith can lessen fear and may be viewed as its opposite, in some context, they can also exist together, much more so depending on the individual beliefs and circumstances. So, nangyayari talaga na naandyan. Pero ang sabi nga ng marami, mga theologians, sabing ganyan, pag may faith, wala na ang fear. Pero ang sabi naman dito sa pinapaliwanag ko, depende sa pagkakataon at sa tao. No? Kasi nga maraming batayan, maraming basihan. Okay? Kasi nga, di ba, laging sinasabi, easier said than done. Di ba? Okay. So, sa oras na to, inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo at si Sister Nor, can I request, Sister Nor, magsitayo tayong lahat dahil ating awit 91, no? Psalm 91. Alam na, siguro marami naman ang nakakaano nito, Sister Nor. Please, Sister Nor. Lakasan natin, ha? Lakasan natin. Psalm 91, verse 1. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, verse 2,
ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulububang kanya ng lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalingan niya ay palagi kang makakatiyak. Ingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusod ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Sa pagluksay wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at makatitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood, mapapatunayang ika'y makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak ang iingatan. Sa kanyang mga kamay, ika'y aalalayan na mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o iyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente o iyong mababais. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa Kanya at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Amen. Okay, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayo dito. Pamilyar po tayo dito. Salmo 91. Sino po dito El Shaddai? Yan ang kanilang mensahe. Alam ko marami sa atin ang nagdadasal dito. Lalo na nung pandemic. Taas ang kamay nung pandemic. Yung panyo ng El Shaddai, nakadikit pa sa dingding namin. Kasi talagang pag siya binasa mo talaga at ninamnam mo, talagang mararamdaman mo yung safe ka. No? At yung pananampalataya mo, yung faith mo sa Diyos, talagang buhay ng buhay. Amen? Amen. Okay. So sabing ganyan, yung naandyan nakalagay, makapagsasabi, no? Sabing ganyan, makapagsasabi. Diba? Ibig sabihin, nangyayari, action, ngayon, hindi nagsabi o hindi magsasabi pala, makapagsasabi. Presently, laging ngayon, hindi nung kahapon. Kaya ang sabing ganyan, siguradong sigurado na ang ating Panginoong Diyos, ang ating refuge, siya ang ating tagapagsanggalang, siya ang ating fortress, siya ang ating protector. Kaya't kanino pa tayo magbibigay ng ating pananampalataya at pagtitiwala? Kanino pa? Walang iba kundi sa Kanya. Amen po ba?
Amen. So at sa ganitong paraan, we are choosing faith over fear. No? For in faith, we find the strength to navigate uncertainty and have courage to embrace the unknown. Sabi ganyan, sa pananampalataya natin sa Diyos, nakakatakbo tayo ng kalakasan para umandar ang buhay natin, no? Na hindi natin alam. Sabi nga ganyan, hindi natin alam saan ba tayo papunta. But with faith, alam natin may direksyon yung pinupuntahan natin. At meron tayong tapang, meron tayong lakas ng loob harapin yung hindi pa natin nakikita o natatagpuan. Amen ba? Amen ba? Amen! Papagod kayong nakasasabi ng amen. Amen. Okay. So, sabing ganyan, lahat tayo ay pagdating sa pananampalataya, work in progress. Naniniwala ba kayo doon? Ako, Work in progress. ang kamay doon, ano? Lahat tayo work in progress. Kasi, kala lang natin, nandun na tayo, malalim na yung pananampalataya. Pero pag dumating na yung takot, yung pangamba, di ba? Medyo nabubuwag-buwag tayo. No? Sabi, sino dito nag-CNSS na? Taas ang kamay, meron tayong test, meron tayong quiz. What are the 3 kinds of faith? Oh, sige, sino nag-CNSS? Masol. Expectant. Ano yun? 3 kinds of faith. Okay. Nag-aalala ko dito, Number 1, believing faith. Susunod, trusting faith. At susunod, expectant faith. Okay. Believing, naniniwala tayo. No? Trusting, nagtitiwala tayo. And expectant, nandun na yun. Naniwala ka, nagtiwala ka, at umaasa tayo. Amen? Paano ba ito? Paano ba natin ito ma-achieve? Or how can we say that our faith is trusting, believing, and expecting? Paano nga kaya? Ano ba yung expectant or expecting faith? Sabi nila. Ang ibig sabihin, hinihintay natin ang Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon, para ipakita at iparamdam sa atin ng kanyang mga grasya at biyaya. Kahit na ano pa ang mangyari. Naniniwala ba kayo doon? Na kahit anong mangyari, kahit lugmok na tayo, alam natin may biyayang darating sa atin. Amen ba? Amen. At pakibasa, Acts chapter 16, 25 to 26. They sang and prayed at midnight. God honors that spirit and attitude. God answered their prayers by sending a great earthquake, opening all doors, shaking the prison, and loosing all bonds on prisoners. Okay. Nakita niyo yun? Sabing ganyan, they sang and prayed. No? Kinulong. Sino pa yung dalawang yun na pala? Sino yan? Si Paul, si Paul at saka si Silas, no? Or Silas, okay? So, di ba nahuli, kinulong sila, nandun, nakakadena ang kanilang mga kamay, pero anong ginawa nila sa kabila ng pangyayaring yon? Anong ginawa? Nagdasal sila, kumanta sila ng malakas, at yung mga ibang preso, kumanta rin ang kumanta. Anong nangyari? Lumindol! No, nagiba yung pundasyon ng ng bilangguan at biglang natanggal yung tanikala sa kanilang mga kamay. No? So, kahit anong mangyari, kahit nandun ka na doon sa near death na pangyayari sa buhay mo, maniwala ka lang, magtiwala ka lang, huwag mawawala ang faith in God. At gagawa ang Panginoon ng paraan para patunayan niya kung sino siya sa buhay natin. Amen? Amen! So, ang ganda. So, may istorya tayong isa, may isa na tayong istorya.
Okay, sabi ganyan. Spend time in prayer, singing, listening to worship music, which can be helpful in cultivating deeper connection with God. Dito ba, pag praise and worship, nararamdaman nyo yung malalim na connection natin sa Panginoon? Amen. Nakataas pa nga kamay. May iba dyan, umiiyak pa. Di ba? Bakit kayo umiiyak? Kasi nararamdaman nyo, niyayakap kayo ng Diyos. Amen. Para bang sa kabila ng di katiyakan, naroon ang pag-asang inaasang-asang o inaasahan na may magandang kalalabasan dahil sa action na ginawa natin towards our expectant faith. Amen? Amen ba? Lalabasan niya amen. Kasi pag amen, yes ang ibig sabihin. So, bakit tayo nandito? Why are we here? Bakit nandito ka sa prayer meeting, Ate Remy? Bakit nandito ka? Sagot. 13 taon ka nang umaattend ng prayer meeting. Okay. So, sagot. Okay, eto, number 1. Bakit tayo nandito sa prayer meeting? Number 1, para magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Number 2, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Okay, number 3, makinig ng kanyang banal na salita. Number 4, okay, makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. To have a fellowship with God. Yung sinasabi natin laging to have a deeper personal relationship with God. Ano pa? Para damahin ang presensya ng banal na Espiritu Santo. To feel the presence of the Holy Spirit. Diba kanina? Holy Spirit. Naramdaman niyo ba? Pagka tayo ay ito pala sasabihin ko sa inyo, kapag tayo ay nandun sa parting yun ng ating praise and worship, when we are calling upon the power of the Holy Spirit, everybody, raise your hands to the Lord. Taas natin ang mga kamay, huwag mapapagod, huwag mahihiya, isang kamay. Because we are reaching out to God. And God is reaching out to us. Paano kung nakaganyan ka lang? Taas mo ng mataas. The higher, the better. Ako nga kanina, sakit na ng balikat ko. Pag sumasakit, lalo kong tinataas. Amen ba? Amen. Okay, ganyan. Ang sabing ganyan, ano pa? To have fellowship with the community. O, tingnan niyo yung mga katabi niyo. Kilala niyo ba yung katabi niyo? O, hindi sa mukha lang, kailangan pati pangalan. Bakit? Isang pamilya tayo dito eh. Pamilya ng Diyos. Tama ba ako? Dito lang sa mga. Ito yata hindi. Pamilya ba tayo ng Diyos? Amen. Okay. So, nananalangin tayo kasi nagtitiwala at umaasa tayo na may magandang mangyayari sa mga buhay natin. Amen ba? That something good is going to happen to us. Amen? Amen. And that is faith. Yan ang pananampalataya. Kaya nga, pag andito ka sa prayer meeting, masaya ka. Tama? Nawawala ang takot mo. Nawawala ang anxiety mo. Lahat napapawi pati pagod mo. Nagkakaroon ka ng panibagong lakas. Lumalalim yung iyong pananampalataya. And that is faith over fear. Amen. Okay. Tapos na sa page 3. Page 4 na tayo. Ulit di tayo aabutin ng alas 11. Kaya nga ang sabi, faith is the antidote of fear. No? Yun yung antidote. No? Ano ba yung antidote? Ano yung antidote? Ang kontra. Diba? Ang kontra. Bawa, natuklaw ka ng ahas. Merong antidote. No? Nalason ka, meron ka pa iyon yung antidote. Okay. Sino ulit ang umatan ng CLSS?
Sabi sa 1 Corinthians 12, 8 to 10. Masol. 1 Corinthians 12, 8 to 10. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. Amen. Thank you, Masol. Thank you, Lord. So, ano yun? Yan yung mga regalong natanggap nyo nung nag-CLSS kayo sa baptism of the Holy Spirit, di ba? Okay, ano-ano yun? Ito, spiritual gifts, ha? Spiritual gifts yan. Wisdom, knowledge, healing, miracles, prophecy, discernment, speaking in tongues, interpretation of tongues, and faith. So, ibig sabihin, lahat tayo narigaluhan na yan. Nandyan na yan sa atin. No? Inaalagaan ba natin? Naalagaan ba natin? O baka naman di pa natin nabubuksan yung kahon ng regalo. So, faith, tayong mga charismatic, makatanggap na tayo niyan. Narigaluhan na tayo niyan. So sa mga, sino pa po ang hindi nakapag-CLSS dito? Meron pa po ba? Ay, si sister. Pa-attend ka ng CLSS para makatanggap ka ng sis. And you will be more than thankful kay God. Amen? So maraming, yung faith nandyan, no? Andyan na sa atin, nasa puso natin. Marami nang tumayo dito sa harapan at nagpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Yung pagtitiwala at pananampalataya. Believing, trusting, expecting that God will answer our prayers ay buhay na buhay dito sa ating community. Amen po ba? Amen. Amen. Dati nagtatago yung gusto mag-share. Ngayon, nag-uunahan pa para mag-share dito sa harapan. Pero sa kabila ng lahat, andun pa rin yung fear. Tama ba ko? May answered prayer, pero pagkatapos yata ng answered prayer, may fear na naman na dumadating. Ano? Sabi ganyan, is fear still present despite the faith that we have in God to the point that we have answered prayers? No? May answered prayers na, pero may dadating na naman. And God, sabi nga ganyan, ang fear daw ay parang hininga, makadahinga, nandyan. Ganun. Laging meron noon, no? Kaya tayo pinalalakas ng Diyos. Lalo na nung pandemic. Sino hindi natakot ng pandemic? Meron ba? Wala yata. Pero yung pandemic, malaking bagay ang naituro sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Diba? Dati noon, walang masyadong nag-rosaryo. Walang nanonood ng misa online. Walang gano'ng nagsisimba. Walang nagdi-divine mercy masyado. Ano pa po? Pero nung nag-pandemic, diba? May purpose. Nandun ang takot natin. Pero naiibsan yung takot natin dahil yung pananampalataya natin lumalim ng lumalim. At yung mga ginagawa natin noon hanggang ngayon, ginagawa na natin. Amen? Ayan ay paraan. No? Paraan para tayo ay lumalim sa ating pananampalataya. Lubos tayong magtiwala sa Panginoon. Walking by faith requires a long-time perspective. Mahabang proseso. Mahabang proseso ang pagpapalalim sa ating pananampalataya. Recognize that your journey of faith will have ups and downs and that there may be reasons of struggles. No? Yung ating landas o yung ating dinadaanang tinatahak sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, merong humps and bumps.
hindi straight, hindi diretso, hindi sementado, may mga lubak-lubak, no? Bakit? Meron lang struggles eh. May panahon na ang dami-daming pinagdadaanan. Pero nandun yung parang nakikibaka ka, nakikipaghamok ka doon sa walang katiyakan. Tama ba? Ang hirap sa lahat nun. Hindi ko alam ba, parang nakikipaglabang ka sa wala. Pero, nandun yung paghihintay, nandun yung ating perseverance, at minsan may disappointment, pero sige, laban tayo. Why? Dahil alam natin, yung tiwala natin sa Diyos ay hindi niya bibiguin. Amen ba? Isaiah chapter 30, verse 18. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, ang sarap basahin, na sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, basta naniniwala tayo sa Kanya, kumakapit tayo sa Kanya, hindi na tayo pababayaan. Amen? Sabi niya. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mapalad ba tayo? Taas nga dito ang kamay ng mapapalad. Taas ang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mula naman sa Lamentations, Panaghoy. Aklat ng Panaghoy, Kabanata 3, verse 25. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. The Lord is good to those whose hope is in Him. Amen. Palakpakan ulit natin si God. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kahit na nandun yung hirap ka na, hindi nawawala yung pag-asa. Dahil alam natin na ang ating Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen ba? Sa kabila ng ups and downs, sabi ko nga sa kabila ng humps and bumps ng ating pananampalataya, magtiwala tayo na ang ating Diyos ay tapat. He is faithful and that He is working all things together for our good. Para sa kabutihan nating lahat. Dumaranas tayo ng paghihirap, dumaranas tayo ng pagsubok. But at the end of the day, victory will be ours. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Diba? Amen. Amen. So, page 5 na ako. Mga 10 pages. Keep your eyes fixed on God and stay committed. So, ibig sabihin, focus. Mag-focus tayo sa Kanya. Ito yung dapat natin gawin in growing our faith over time. Fear will always be there. Sabi ko nga kanina, laging nandyan ang takot at pangamba. Alam natin kung kanino ito nang gagaling. Kaninong galing? Sabi ni Father Jeff, kanino nang gagaling yung fear? Okay. From the evil one, sa kanya. No? Ginagambala niya yung ating pananampalataya. Fear disrupts us. Inaabala tayo ng takot. Inaabala tayo ng takot sa ating pagpapalago ng ating pananampalataya. Inaalis niya ang ating focus sa ating Panginoon and magnifies our fears. Yan ang gusto niyang mangyari. Mawala yung focus at yung takot mo, ang isipin mo na lang ng isipin hanggang hindi mo alam, malaking-malaki na pala. Tinakain ka na ng takot. Amen? Faithfulness, so kailangan mag-focus. Faithfulness means trust and loyalty. Okay?
When we are aware of fear, pwede natin ma-resolve at i-restore ang ating mga sarili para tayo maging ligtas. Paano yung ma-restore? Maibalik natin ang sarili natin na tayo ay ligtas sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Paano nga natin gagawin? Manatili tayo sa Diyos. No? Doon tayo sa kanyang, sabi na, let us rest in the shadow of God. Kanta yun, di ba? Let us rest in the shadow of God. Piliin natin yung peaceful place sa dilim ng kanyang mga pakpak. Si Junila Creek, malapit na mag-preach. So sabi ganyan, nawawala yung ating pangamba kapag nararamdaman natin yung comfort, yung kaligtasan. Sabi ko nga kanina, di ba? Pag nag-praise and worship tayo, we feel so safe, we feel so secure because we know that God is with us. Amen? Yung mga pangamba, nawawala. So, let us remain faithful and loyal to God. Work in progress. Work in progress. Having faith in God over fear means trusting God's plan. Ano ba yung plano ng Diyos para sa atin? Jeremiah 29:11. Alam niyo naman yun, hindi ko yung nilagay. Pero Jeremiah 29:11. Listan niyo kung ano yun. Even in the face of uncertainty, difficulties, and dangers. No? Ang Panginoong Diyos, basta ang tiwala natin nasa Kanya, ano man yung pinagdadaanan natin, no? Uncertainty, paghihirap, dangers, He will give us the means, the ways, and the provision para ito ay ating malampasan lahat. It is because of our faith. Kung wala tayong pananampalataya, tingin nyo, maiisip natin yun. Tingin nyo, mararamdaman natin yung safe tayo. Hindi. Kawawa naman tayo dahil kakainin tayo ng takot. Amen? Sabing ganyan. So, let us choose to focus on God's promises and character, believing that He is a faithful, loving God, and that He is with us through every circumstances. Diba? Matapat ang ating Panginoon. God is true to His promises. God is faithful. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Okay. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Mabuti ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. Amen? Faith in God allows us to have peace, hope, and courage in the midst of fear, and to love with a sense of purpose and meaning that transcends our present circumstances. Okay. Sabi ganyan, ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng pag-asa, at tapang lakas ng loob sa gitna ng ating mga pinagdadaan ng takot at pangamba. At nagkakaroon tayo ng sense of purpose. No? Meron tayong dahilan. Nagkakaroon ng kahulugan itong mga pinagdadaanan natin. So, hindi natin iniisip na malulugmok na ako. Because sometimes, yung pinagdadaanan natin, yung huhubog sa atin. Tama ba ako? Amen ba? Kala mo, kawawang-kawawa ka na, but you don't know or hindi natin namamalayan na kung ano yung hirap na pinagdadaanan natin ang siyang mag-aahon sa atin sa lugmok na kinalalagyan natin. And at the end of the day, ito yung magpapanibago sa atin patungo dun sa
ninanais ng Panginoon, yung kanyang magandang plano sa atin. Basta yung faith natin na andyan lang lagi. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Amen? Amen. So, page 6. O sabi ganyan, mag-aral muna tayo ng konting physiology. Physiology. Hindi psychology, physiology. Physiology. May anatomy. Sino ba dito nag-aral ng nursing? May anatomy, may physiology. Anatomy, yung parts of the body, of the human body. Physiology, functions of the different parts of the body. Yan. Teacher yan. Naki-teacher pa ako dito. Physically, ito yung practical, no? Practical. We go to the practical side to find out, bakit ba ako ganito? Ang dami kong takot, ang dami kong pangamba. Bakit ako may anxiety? Bakit kailangan ko pumunta sa psychiatrist, ganito, etc., etc. Because physically, we feel our fears through our sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. In short, SNS. Mamaya, gusto nyo, i-google nyo. Sympathetic nervous system. Sabi nga niya, our fight, ang laban natin, or flight, yung pagtakbo, pag-iwas natin, ito yung response, ito yung tugon na nagbibigay ng sagot doon sa stress na pinagdadaanan natin. Sabi nga niyan, ano ba ako? Tatakbo ba ako? At magiging parang bato? O susugod ako? O makikipaglaban ako? So yun yun. Anong ginagawa ng sympathetic nervous system pag meron tayong fear? Kasi pag may fear ka, meron kang stress, meron kang anxiety, meron kang panic attack. Tama ba? Sino nakakadanas nun? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Okay. Ito. Siguro kaya ko na-explain kasi nararanasan ko. And I want to share with you kasi hindi ito, it's not really easy. Ayan si Jess, ayan si John, si Christy. No? So, talagang pag may ganito, kailangan talaga na magpalalim talaga ng pananampalataya. Dahil yun ang weapon natin. Amen? So, sabi ganyan, our fight or flight response, which is a stress response that communicates to our body whether we need to stay and fight, okay? Walang atrasan, lalaban, or run and freeze. Takbo. Takbo. No? So, ang SNS, ang sympathetic nervous system, bakit sympathetic? Sympathetic, nakikiramay, parang gano'n, ano. It's best known for its role in responding to dangerous or stressful situations. Lahat tayo meron ito. Lahat ng tao meron itong sympathetic nervous system. Meron tayong nervous system, di ba? So, anong ginagawa nito pag meron kang fear o may stress o may anxiety? Ano ginagawa nitong bahagi ng katawan natin? Number 1, it speeds up our heart rate. Pinabibilis ang tibok ng puso natin. Kaya pag ninenayangkis ka, kumakabog yung dibdib mo. Number 2, it delivers more blood to parts of the body that needs oxygen. Okay, so, ano nangyayari? Mabilis. Kung maliit pala masikip na yung nerve mo, yun na, kaya nagkakaroon na inatake, no? Parang ganon. So, sabi ganyan, it affects your digestive system. Kaya pag ninenervyos, sino dito sinisikmura pag ninenervyos? Kami ni Jess. Okay. Sabi ganyan, it raises our blood pressure. Pinatataas ang blood pressure natin. Excessive sweating and goosebumps. Pawis na pawis ka, kamay mapawis na pawis. Goosebumps, kinikilabutan ka. It dilates your pupil. Yung mata mo parang naghahanap ng liwanag. Amen? So ito yung mga yon. At physically, ito yung nangyayari sa katawan natin pag may takot, stress, danger,
o gawa lang ng isip, tawag doon panic attack. No? Panic attack. Na lahat ng ito ay epekto ng fear. So, sobrang kawawa ang katawan natin kapag talaga mayroong fear. Our bodies physically suffer pag mayroong fear. No? Kasi duktong-duktong na yan eh. So bakit tinawag na ganito? Bakit nga daw sympathetic ang tawag? Because its actions are often grouped together. Hindi sila pwedeng isa lang. Sabay-sabay talaga sila. No? Fear becomes stress. Tapos ano mangyayari? Tataas, bibilis ang tibok ng puso, magko-constrict ang blood vessels, tataas ang presyon, at yung digestive system mo hihina. Okay? Pero, tanong, who created us? Sino ba lumikha sa atin? It is God who created us. And He knows what He's doing. He knows what He created. Alam niya kung ano yung ginawa niya. And to every problem, merong solusyon ang ating Panginoon Diyos. He has the best remedy. He has the best solution. And in this case, ano yun? Binigay na sa atin. Faith. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun na yung faith. No? Pag-usapan naman natin si fear. Pag-usapan naman natin ang fear. Okay, fear. Ano ba itong fear na ito? Sabing ganyan. One kind of fear is good, which we are to fear the Lord. Sabi, maging God-fearing tayo. Paano yun? Takot pa tayo sa Diyos kasi parurusahan tayo? Of course not. Hindi naman mapagparusa ang ating Panginoon Diyos. We fear Him kasi gano'n natin siya ginagalang. It is in our reverence and big regard to our God. Kaya gano'n. Diba? And the other one can be a spirit. Yun nga, natatakot tayo dun sa mga gawa ng kalaban. Amen? 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God didn't give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Amen. Sabi ganyan. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Yan naman pala ibinigay sa atin. Ano? So, sinasagot yung tanong natin. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng espiritu ng hindi takot, pero ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Amen? Amen. Page 7 na, malapit na matapos. Sana may natututunan tayo. Okay? God has given us a spirit of power, of love, of sound judgment, and personal discipline. These are abilities that result to calmness, with balanced mind, and self-control. Di ba? Pag meron kang faith, di ba kalmado ka? Natandaan mo si Marge Tuwel, kalma lang. Di ba? Kalma lang. Jess, Masol, sabi ni Sister Marge, kalma lang. 5 minutes na lang, 20 minutes na lang. Okay? Okay, so, tandaan natin to. Let us remember, okay? We have a choice, no? We can choose to let fear control us and ruin our lives. We can choose to live in fear and avoid situations. Sabi sa Salmo 118, verse 6,
Wala yata. Okay. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Okay? Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Kasama natin ang Diyos, di ako mamamamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Okay, number 2. Sabi niya, una, we have a choice. Number 2, faith always defeats fear. Tandaan natin lagi yun. Hindi pwedeng manalo ang takot sa pananampalataya. Hindi pwedeng manalo ang evil one sa ating Panginoon Diyos. Amen? God is so much bigger than any fear, big or small. God is always greater. Bakit? Ano sabi natin? We have a big God. We have a big God. Sabihin mo dun sa mga takot mo, I have a big God. You cannot be greater, you cannot be bigger than my God. Amen? Sabi ganyan. God is so much stronger than any earthly thing. Remember that He has put you in the season for a reason and He will help you through it. Nilagay tayo ng Diyos sa isang paghamon, sa isang pagsubok, pero sino ang mag-aahon sa atin? Ang Panginoong Diyos ang mag-aahon sa atin. We cannot do it on our own. Our faith will help us rely on God, that He will help us na tayo ay makaahon anuman ang ating pinagdadaan ng hirap. Amen? Amen. Okay. Sabing ganyan. Okay. Ano yung sikreto para matalo natin ang takot, ang pangamba? Overcoming fear through worship. Ginagawa natin dito. Feel natin yun. 2 Chronicles chapter 20, verse 17. Ako? Okay. Ito yung kwento. Basahin na to. Maganda to. Kwento ni King Jehoshaphat, no? Sabi niya, sabi ng Panginoon kay Haring Jehoshaphat, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Okay, makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh sapagkat siya ang kakamping nyo. Kaya, di kayo dapat matakot o masiraan ng loob. Harapin na ninyo sila sapagkat si Yahweh ay kakamping nyo. Sino kakampi natin? Si Yahweh. Diba? Si King Jehoshaphat, lulusutin siya ng mga Moabites at Ammonites. Konti lang sila. Sabi niya, nagdasal siya kay Lord. Sabi niya, paano yung gagawin ko? Sabi niya, Lord, relax ka lang, steady ka lang. Ako ang bahala, basta sumunod ka sa akin. Ganun na lang ang pananampalataya niya. Bandang huli, sino naglaban? Ang naglaban, yung Ammonites at Moabites. Pagtingin nila, wala na natira. Napatay lahat yung mga kalaban. Sila ang nag-away-away. Amen? Amen. Okay. So sabi niya, lahat tayo may pinagdaraan ng hirap sa buhay. Walang nakakaligtas sa mga hamon na ito, sa mga pagsubok na ito na ang tawag natin ay storms of life, bagyo ng buhay. No? The good news is that God already knows what He will do when we face difficulties. Alam na ng Diyos, nandun na siya, nauna na sa atin. Sabi niya, pwesto lang kayo. Pwesto, dyan lang kayo. Position, sabi ganyan. And what is that position? Our enemy, Satan, injects what-if thoughts in our heads. Yung what is, paano kung matalo tayo? Paano kung wala tayong ibayad? Paano kung wala akong kamalengke? Paano kung hindi ako sumweldo? Paano kung ang dami? At lahat yan, ang tawag, duda. Pagdududa, yan yung sinisiksik ng evil one sa isip natin. But if we have that faith, which is like the mustard seed, di ba? Tingin mo ba, malalampasan natin? Diba? Kahit ano, ang udyok,
tiwala natin sa Diyos, hindi nawawala. It's not in a diminishing state. Pero lalong lumalakas. Sabi nga ganyan, dumadami yung problema, kumapapit tayo ng may doon sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon Diyos. Why? Because our God doesn't want us to live in torment. Ayaw niya nung may panibig tayo. Ayaw niya nung may paghihirap tayo. He doesn't want fear to stop us confidently doing what He leads us to do. Ayaw niyang pigilin na tayo nitong mga takot natin kasi maganda yung plano niya para sa atin. God's love deliver us from fears. Sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Para matalo natin itong takot na ito. He takes care of us. There is no fear in love, and God moves on our behalf when we focus on Him instead of our fears. No? Sa Kanya, sabi ng Panginoon, Joshua 8:11, fear not, says the Lord. Diba? Meron pa nga ang kanta. Ano yun? Psalm 118 ba yun? Kanta na sikat. Be still and know that I am God. Psalm 46:10. Psalm 46:10. I will be still and know you are God. Relax lang. Posisyon lang, sabi ni Lord. Hintayin niyo ako ang bahala. Kapit lang kayo. Amen? So sabi ganyan, maniwala tayo. Ito ako, magpapatuto ko sa inyo. Ilang minutes na lang. Time na. Pero ano po, 8:49. Alas natin na pala. Okay, so, Inang tubig po. thank you. Yung kwento ko lang, yung what I am experiencing right now. Alam niyo lahat yon dahil kwento ko na sa inyo. Some of you, alam niyo na yun. Especially si Jess. Sabi ni Jess, I'm struggling with acid reflux. I'm struggling with panic attacks. I'm struggling with stress. Lahat meron eh, kasi dala-dala niyan lahat yun. But even before, meron na ako talagang anxiety. Pero hindi ako nagsasawa na tumawag sa Panginoon. Minsan nakakaramdam ako ng ginawa, like yesterday at kanina. Wala akong nararamdaman. I'm okay, I'm fine. Pero ngayon, bago pumunta dito, parang masakit yung sikmura ko. Sabi ni Diyos sa akin, hindi na kasi baka ninenervous kayo kasi mag-talk kayo. Sinabi ko kanina yun, di ba? Sympathetic nervous system. So, ano yun? Biologically, it's true, di ba? Pero ang Panginoon, tunay na matapat. And He gives us the power, no? Para kung ano yung plano niya para sa buhay natin, matupad. Kaya yung pananampalataya natin, sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay, alam ko, brothers and sisters, marami sa atin yung may pinagdadaanan, hindi lang halata. Ang galing talaga ng mga charismatic, lagi mga nakangiti. Amen? Kasi sabi ang charismatic, uulitin ko, may charisma na, may atik pa. Okay? God is so powerful. God is so magnificent. And He has given us this faith para lubos tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin because without God, we can't do anything. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. And that faith, which is the size of a mustard seed, pag inalagaan natin, pinagtuunan natin
natin ng pansin. Nag-focus tayo sa Kanya. Despite sa lahat ng nababasa natin sa dyaryo, nababasa sa social media, napapanood sa TV, na hindi ba nakakatakot lahat? Our faith will erase everything. Hindi madali. Hindi madali. It's a process. Sabi nga ganyan, sinabi ko kanina, proseso. But we can do it. How? We ask the help of God. Siya lang yung tanging makakatulong. And up to now, naniniwala ako na malalampasan ko rin itong nararamdaman ko ito. Katulad ng paniniwala nating lahat. Amen? Amen. So, sabing ganyan, huwag tayo matakot, huwag tayo mamambang, because God is always with us. God is forever with us. At sabi ni God, I am ever with you. So, pakinggan natin yung kanta. Para yung ating faith, hindi nandun sa pag-iit, kundi nandun sa paglaki at paglalo. Amen. Kung alam mo yung kanta, pwede niyong sabihin. It is really the I who listen, I offer you life. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you remain, in your heart I stand. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am never with you. I wish all had reasons to life. When you feel that you've been empty and you give no more, know that I am your friend, and I feel your soul. Till the end of your days, I am in you. Have faith that I hold you, even
Sabi ng Panginoon, and faith, I am ever with you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. Amen. Maraming salamat po. Thank you so much, Sister Lulu. Ayan. Cast all our fears and takot sa mundo. Amen. Dadako na po tayo ngayon sa ating love offering. Any announcements po, Mr. Rose? Ayun natin yung si Ate Lulu. Ay naman po. Go Ate Lulu. Ayan po. Announcement po, Love gift envelope. Ipapamigay Ayan. ko rin siya. sa diocesan po, meron pong ipamimigay po si Sister Rachel ito po ay para po sa anniversary ng diocesan bukas. So, yan, nagpamigay po siya. Kung sino po yung makakapunta, ito po ay gaganapin sa kainta. Ayan. Kung sino po yung gusto, i-send ko po yung details sa chat group po natin. Ayan. Pangalawa po, this is the Christmas party po natin ay sa December 6, Friday po ito. Bali po, ito na po yung last po nating magsasama-sama po tayong activity ng ating parokya. Ito po ay kasama sa 9 days novena bago mag-fiesta. Di ba po may mga 9 days novena bago mag-fiesta? Isa po ito sa mga activity po ng simbahan. At kinagabihan, Friday po ito, wala na po tayong prayer meeting po nito. Dahil mayroon pong gawain din po dito po sa loob ng simbahan. Kaya ayun po, December 6 po, this is the Christmas party. Ang mga magpe-pledge po, palista na lang po kay Sister Megan, kay Sister Des, o sa akin po. Ayan. Ang mga pledge po, spaghetti and chicken. Pwede naman pong spaghetti kung yung po yung kaya nyo. Pwede rin naman pong chicken or pwede both spaghetti and chicken, bottled water, cash prize for games, and pambigay sa mga bata, sa mga mag-perform, toys and candies. Ayan. Message lang po, sama-sama po tayo. Isang community, ito po yung ating last gawain sa ating parokya. Ayan po. Next po, mayroon po tayong Christmas party po. Doon po ulit sa last year po, Simeona, doon po ulit po tayo. December 13 po ang ating Christmas party. Ang time po ay 3 p.m. Simeona Clubhouse. Ayan po.
yung mga, ayan, no exchange gift, polka dots, and Christmas accessories po yung ating team. Ayan, yun po yung team natin, naka-polka dots, tapos, syempre, mayroon pong Christmas accessories like headband, kunyari, ganyan. So, ayun po. At, syempre, may prize din po yung, kung sino po yung pinakamagandang attire. And yung food naman po, katulad po last year, per ministry po ulit tayo. Ayan po. Next po, ayun lang po, no? At meron pong planning po ang course sa November 30, 12:30 p.m. sa 3rd floor po. Kita-kita po tayo. Kasi ate, I see. closing. Ayan. Additional announcements lang po. Bukas po ako sino po may gusto. Voluntary po ito. Prayer for the dearly departed loved ones. After po ng 7 a.m. Mass po sa ICP, proceed po tayo sa Marikina Heights, dun po sa may Virgin Mary po. So, bring niyo po yung mga pictures, candles, and flowers. Tapos, rosary. Then, bring your own breakfast para food to share po tayo. Voluntary po ito. Salamat po. Ayan, closing na po. Please, closing. Sige po, tayo na po tayo. Magsitayo po lahat para po sa ating prayer, closing prayer. Muna sa lahat po, tinataas ko po ang ating apostolate. Maraming salamat Panginoon sa mga nagbigay at 60 billion na umaapo po ang aming mga blessings na natatanggap sa ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po. At hindi niyo po kami pinababayaan at lagi niyo po kami pinaproteksyonan. Ngayon po ang mga prayer intentions po namin. Ang mga answered prayer po and thanksgiving. Rox Richmond San. And inatas po namin ang mga healing prayer and protection ni Sarah Gabriel, Margon Garcia, Miguel Edison Ramores, Isa Carlos, Gerald Adrian Argonza, Kobe San, Trisha Solendra, John Martiano, Tesan, Lucia De Leon, Angelo Michael Alonso, Jenica Ann Rodriguez. Touch po sila Panginoon, para sila yung mais ng pangangatawan. Eternal rest upon the soul of our departed loved ones, Johnny, Ismundo, Mar, Josefina, Ismael, Leona, Clara, Eugene, Erlinda, Father Tito. Yes, Lord, ngayong gabi po ay 60 billion umaapaw ang aming mga isipan, aming mga puso sa mga aming natutunan ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon. At yung mga takot po namin, mga pangamba, mga problema ay natanggal po. Ikaw lang po ang aming kakapitan. Ikaw lang po ang aming kasama, Panginoon, sa araw-araw. Lord, at taas ko rin po sa inyo ang aming mga kasama na hindi po nawala po ngayon dito. Alam po namin na sila po ay inyong pinaproteksyonan sa kanilang mga tahanan, ang mga kasama po namin sa online. Patuloy po kami gabayan sa araw-araw. Kung ito, lahat po ng aming mga prayer intentions ay inyong pagkakaloob, Panginoon. In Jesus' name, amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And in one voice, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Good evening po. Thank you.